Okay, so good morning. Ngayon ay March 16. At ayan, yung isa kinuha ko na kahapon. Ito yung tinanim natin nung February 20. Ito naman yung tinanim natin nung February 16. So, inurong ko lang ng konti doon para hindi dikit. Kasi, sana nga hindi siya tumama dyan. Pero mukhang tatama siya kung lalaki man siya eh. Pero kung mapansin nyo, yung tubo niya papunta doon kasi doon lang yung maliwanag na part. Wala tayong, may direct sunlight mga 2 hours siguro. Sa umaga lang, yan. So tatanggalin natin yung ibang mga dahon-dahon na yan para hindi siya masyadong matakpan. At looking good naman, mukhang habol naman. Kasi after mga 2 weeks, 2 weeks ba? Mga 10 or 11 days, yun na yung 45 days nila. So, tingnan natin after 1 week kung at least lalaki pa sila. Maliit sila eh, kung titingnan ko eh. Kung susundin natin yung 45 days. So, ito naman yung iba natin. So, maliban doon, yung tinanim natin noong February 16, hindi ko yan nilalagyan ng foliar. So, yun, nagpo-foliar tayo doon sa ibang weeks kasama to. Yan, nilalagyan natin sila ng foliar. Seaweed, organic foliar naman siya. Yan. So, after malapit na rin after 2-3 days yata kailangan ako mag-transfer ulit dito ng 5. At ngayong araw din, magtatanim ulit ako ng 5 para sa weekly sowing natin. Mga 5 to 6 seeds lang naman ang tinatanim natin weekly. Ang magiging problema lang natin yung pagtataniman. So ayan, ito na yan. Ito talaga na late. Pero tingnan natin, sabay-sabay naman natin silang i-harvest. Pero kung mapapansin nyo, medyo uniform naman sila maliban dito sa nahuhuli. Tapos yung naputulan ng dahon ng true leaf, yung true leaf na naputol medyo hindi lumaki. Pero hindi naman siya namatay yung dahon na yon. So ito naman, itong kale, so hinarvest ko na yung ibang dahon, ginawa kong adobo, parang adobong kangkong. Masarap naman siya, pero yun nga, medyo matigas. Pero pwede naman, wala namang problema doon. So tingnan natin iba. Okay, so nandito tayo sa ating, hindi ko pa fully close, pero yun yung plano natin, i-fully close natin to. Tapos ito, baka baguhan ko to ng setup. Baka lagyan din natin to ng mga basil. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, yung basil, hindi naman siya masyadong nagre-require ng direct sunlight talaga. Pero i-observe natin kasi dito sa part na to, talagang wala siyang direct sunlight. Unless yung dito, nagkakaroon siya ng direct sunlight kahit papano. Ayan naliliwanagan sila. Ito yung mga bago nating tanim. Hindi ko sure kung yung medyo na tatanggalin ko na at gagawin ko na lang din basil. Kasi hindi ko din siya masyadong magamit eh. Ayan. Anyway, ito, ayan. Ito pala, may dalawa tayo. Thai basil yan. So, hopefully, may utilize din natin to. Yung gagawin natin pang-enclose sa location na to. Magamit natin as basil. Kasi nga, nakakadaan naman ako dito sa gitna. Yung gilid, sayang eh. Although, hindi pa naman talaga sa direct sunlight. So, yung isa pa pala, tinignan ko na kung paano nagbubunga to. Hindi ko sure kung ito yung variety ng Thai basil nila doon. Pero maliban dyan sa flowers na yan, nag-shoot pa siya ng mataas, may mataas pang part kung saan yun yung nagke-create naman ng seeds. So kung flower lang siya, wala. Hopefully. Ayun, to. Ito. Ayan, hindi masyado makita eh. Basta ito dito sa dulo ng daliri ko. Yan. Yung mga yan. May nakikita akong parang buto. So, hopefully, yun na yung butong inaantay natin. Pero yun nga, isang napapansin mo dyan, pag mature na sila, mamamatay na kasi to. Mamamatay siya. Kawawa naman. Pero ganun talaga. Isa yun sa cycle niya. Maninilaw yung dahon at unti-unti na siyang mamamatay. So, hopefully, bago mangyari yun, itong iba, kunin na natin, tas gawa tayo ng bagong cuttings. Pero ito, magpa-flower to kaya hindi natin to papakilaman. So, yung hindi lang magpa-flower na branches,
kunin na natin. Tapos, since meron na naman tayong bagong abang doon na Thai basil, goods na yan. So, kukuha na lang tayo dito ng mga buto. Diba? Ayos, diba? Ayan. So, lilinisin ko rin to unti-unti. Tapos, syempre, pag tapos na yung cycle nila, tanim ulit tayong bago. Madali lang naman din silang patubuin. Mas matagal lang kung from seeds, mas matagal lang konti. Siguro, abutin ka pa ng 3 buwan bago mo ma-start na makuhaan ng mga cuttings. 2 buwan siguro. Yan, mga ganun. So, ayan. So, yung mga basil natin, nilalagyan lang din naman natin sila sa soil. Tapos, nilalagyan din natin sila mga compost from time to time. So, ayan. Ito, magdadagdag siguro ako ng soil dito. Na sana, hindi na masyado na pumapasok yung mga ibon dito. Pero, hindi pa talaga siya fully closed. Yung dati kasi na-observe ko, nung in-extend ko tong net, papunta doon sa mulberry natin doon sa part na may mga bakal na yon, doon sumulusot yung mga makukulit na ibon. So, hopefully ito medyo nabawasan na sila. Mapansin naman natin yan eh. So, ayun. Wala naman tayo masyadong update, pero yun yung mga plans natin. Ayun nga pala, yung nanditong 4-inch na tube, bibilan ko na lang siya ng end cap. May nakita ko sa online eh, parang 48 pesos isang dulo. So, dalawa siya. So, mga 100 pesos. Pwede na siguro yun. Gastosan na natin ng konti. Tingnan natin magiging result. Kasi, pahabol na talaga yung mga tanim ko doon sa baba. So, kakailanganin ko at least mga 10 na slots. Saktong-sakto yun, 10 slots dito. Kaya, goods na yon. Hopefully, maihabol ko. May hardware naman na malapit. So, yun lang naman. And thank you very much. Update ko na lang kayo sa susunod. Bye-bye!